Noong umaga ng November 6, 2009, dalawang migranteng manggagawang Haitian ang naglalakad sa isang kahabaan ng kalsada sa labas ng San Francisco de Macorís sa lalawigan ng Duarte sa Dominican Republic. Sa tabi ng kalsada, may napansin ang dalawa sa may talahiban. Paglapit nila sa bagay na yon, nakita nila ang isang maruming canvas na tarpaulin na may bahid ng semento at pintura. Sa pag-aakalang itinapon ito sa konstruksyon, itinaas ng dalawa ang tarpaulin at sinalubong sila ng bangkay ng isang dalaga na nakasuot lamang ng pantalon at bra. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Juani Lohara Rosario. Sa nakitang katawan, obvious kanino man ang kakilakilabot nitong kinahinatnan. Ang mukha nito ay completely disfigured dahil sa nakuha na blunt force trauma. Ang biktima ay binusalan at itinali ang mga kamay at paa. Mayroong shoelace at kapirasong tela na nakasabit sa leeg at nagtamo ng ilang mga sugat na dulot ng maaaring isang gunting o di kaya ay screwdriver. Ang biktima ay mayroon lamang isang suot na sneaker at ang kapares nito ay na-recover naman sa di kalayuan. Base sa ginawang investigasyon, ang biktima ay inatake sa ibang lugar at hindi doon kung saan iyon natagpuan. Para sa pagkakakilanlan ng biktima, ang mga otoridad ay nakakita ng mga dokumento na pagmamayari ng isang nagngangalang Maria Teresa Medina Molina. Isang notebook din at isang cellphone ang nakita nila sa pinangyarihan, ngunit ang mga iyon naman ay hindi pagmamayari ni Maria. Gayunpaman bilang mayroong dokumentong nakapangalan na kay Maria, ang mga otoridad ay pumunta sa bahay nito, alangan kung paano sasabihin sa mga kamag-anak ang kahindik-hindik nitong sinapit. Sa kanilang gulat, nang dumating sa address ni Maria, nakita nila na iyon ay buhay na buhay pa. Ayon kay Maria, noong November 1, na 5 araw bago nakita ang bangkay, siya ay naglalakad pa uwi nang biglang mayroong isang binata ang humablot sa kanya at inagaw ang kanyang pitaka na naglalaman ng kanyang mga ID, isang maliit na notebook at 2 cellphone. Iniulat niya ang nangyaring pagnanakaw sa pulisya, ngunit wala namang naging magandang resulta ang report niya na yon. Sa impormasyon na ito, malaki ang teorya na ang magnanakaw at ang pumaslang sa biktima ay isang tao lamang at kusang iniwan ang identifikasyon ni Maria sa bangkay para maantala ang pagkakakilanlan. Nang dalhin ang bangkay para sa autopsy, napag-alaman na ang biktima ay nagtamo ng napakatinding blunt force trauma sa ulo, kung saan wala ni isa mang buto sa bungo nito ang hindi nabali. Ang katawan ay nagtamo din ng ilang mga paso at mayroon ding hiwa ang nakita sa mga dibdib nito. Base sa pagsusuri, ang ginamit sa ginawang pananaksa ay isang pares ng gunting at ang lahat ng mga sugat nito ay nakuha noong buhay pa ang biktima. Ang main cause of death naman ay strangulation gamit ang shoelace at piraso ng tela na nakita sa leeg ng biktima. Hindi nagtagal, ang biktima ay nakilala na at iyon ay ang 19 anyos na architecture student na si Juani Lohara Tavares Rosario. Si Lohara ay inireport na missing ng pamilya nito noong gabi ng November 5 nang ito ay hindi sumipot sa bahay ng ama pagkatapos sa mga klase nito sa universidad. Si Juani Lohara Tavares Rosario ay ipinanganak noong Hulyo 27, 1990 at nanirahan sa San Francisco de Macorís sa buong buhay niya. Si Lohara ay isang napakatalinong bata na sobrang interesado sa wikang Ingles at nag-aral sa NLC Language Institute. Siya ay nakitaan ng kagalingan sa wikang Ingles, kaya sa edad na 16, siya ay nakakuha ng trabaho bilang guro ng Ingles. Sa edad naman na 17, siya ay nag-enroll para mag-aral ng architecture sa kanilang lokal na universidad. Ayon sa mga kakilala, siya ay isang matalino at mapagmahal na dalaga na may malalim na empatiya sa iba.
Ito ay kitang-kita sa madalas niyang pagbaboluntaryo sa isang nursing home at pag-aalaga sa anumang hayop na kanyang makakasalubong. Noong siya ay nasa edad 19, ang kanyang mga magulang ay naghiwalay, kaya si Lohara ay madalas na pabalik-balik sa mga bahay ng kanyang ama at ina. November 5, 2009, bumalik si Lohara sa bahay ng kanyang ina pagkatapos ng kanyang mga klase sa universidad para sa araw na yun. Bandang alas 6:30 ng umaga, umalis siya sa bahay ng kanyang ina at patungo naman sa bahay ng kanyang ama. Habang naglalakad, napagtanto ni Lohara na nakalimutan niyang magpalit ng damit at nagbalak na bumalik sa bahay para sana magpalit ng damit. Ito ang huling pagkakataon na may nakakita sa kanya ng buhay. Ang ina ni Lohara ay nag-alala nang ito ay hindi sumipot para sana magpalit ng damit. Ang ama naman nito ay nag-alala din nang hindi ito tuluyang sumipot sa bahay nito. Lalong nag-alala ang dalawa nang tinawagan nila ang isa't isa at napagtantong wala ni isa man sa kanila ang nakakita kay Lohara. Pumunta ang dalawa sa istasyon ng pulisya upang iulat ang pagkawala na ito at sinimulang hanapin si Lohara hanggang gabi sa mga kapitbahayan hanggang sa nakita ang bangkay at nakilala na kay Lohara. Ang nangyari kay Lohara ay talagang ikinagulat at ikinagalit ng mga tao. Ang Dominican Republic ay masasabing hindi naman bago pagdating sa violent crimes, ngunit sa isang maliit na bayan ng San Francisco de Macorís, ang krimen na ganoon ka-horrific ay talagang nakakahindik. Kaya karamihan ng mga tao ang humiling sa pulisya ng agarang sagot. Ang kasagutan naman na ito ay agad na dumating. Ang unang naging clue ay ang cellphone na nakita sa katawan ni Lohara. Ang phone na iyon ay kay Lohara, kaya ang mga otoridad ay hindi na nag-aksaya ng oras at sinuri ang call history niyon. Wala namang nakita na nagmumungkahi na si Lohara ay nasangkot sa anumang iligal na aktibidad o nakaalitan ang sinuman. Gayunpaman noong araw ng kanyang pagkamatay, si Lohara ay nakausap ang dalawang lalaki mula sa ibang bayan na Pedro de Macorís. Ang isa sa dalawang lalaki ay nagngangalang si Jeronimo Santana Villanueva na base sa record ay tumawag kay Lohara nang nasa 15 beses noong gabi na iyon ay napaslang. Ang isang lalaki naman ay nagngangalang Elvio Alcantara Villanueva na ilang beses din na tumawag kay Lohara. Dahil sa nakuha at katakatakang record na ito, ang dalawang mga lalaki ay agad na inaresto. Ngunit wala naman silang nakuhang makakatulong na impormasyon sa mga ito. Ang mga otoridad ay nag-interview naman ng mahigit 20 mga estudyante sa universidad kung saan isang pangalan ang lumitaw na pinaniniwalaang mayroong kinalaman sa nangyari kay Lohara. At iyon ay walang iba kundi ang isang babae na nagngangalang si Maria Magdalena Marisan Flores. Si Marisan Flores ay nanirahan ng ilang taon sa US kung saan ito nagtrabaho at nakaipon ng sapat na kayamanan. Kalaunan, siya ay bumalik ng Dominican Republic at dahil sa iniuwing yaman ay naging miyembro ng alta sosyedad ng San Francisco de Macorís. Base sa investigasyon, ang link na nag-uugnay kay Lohara ay ang anak ni Marisan na sinasabing matalik na kaibigan ni Lohara. Bago nangyari ang krimen, sinasabing ang anak ni Marisan ay nagsimulang kakitaan ng pagbabago sa ugali. Ito ay nagsimulang uminom ng marami, madalas na lumiban sa mga klase, at nagsimulang makipag-date sa isang lalaki na kilala bilang isang delinkwente. Sa hindi malamang dahilan, sinasabing ang pagbabago ng ugali ng anak na ito ay isinisi ni Marisan kay Lohara. Sa tuwing umuuwi ng late ang anak na babae, ang palaging sinisisi ni Marisan ay si Lohara. Kung lumiban naman iyon ng klase, inaakusahan ni Marisan si Lohara na pinilit nito ang anak na lumiban sa eskwelahan. Kung iyon naman ay nalasing, di umano ay binigyan ni Lohara ang anak ng pera para bumili ng alak. At pagdating naman sa delinkwenteng nobyo nito, naniniwala si Marisan na ipinakilala iyon ni Lohara sa anak. Ang ideya na maaring hindi iyon ginawa o impluwensya ni Lohara at si Lohara isang positive influence sa iba ay hindi kailanman inisip ni Marisan at para sa kanya, si Lohara ay isang bad influence sa anak niya.
Kung mayroong maaaring dahilan ng pagbabago ng ugali ng anak ni Marisan, iyon ay sinasabing dahil sa kanya. Kinumpis kanya ang cellphone at computer nito, pinagbawalan na makipagkita sa sinuman, at minsan ay binugbog ang sariling anak dahil nakipagkita ito kay Lohara. Minsan, tinawagan ni Marisan si Lohara at sinabing hinahanap niya ang kasintahan ng anak at kung hindi niya ito mahanap, papatayin niya si Lohara. Sa isa pang pagkakataon, nagkataon na nakasalubong ni Marisan si Lohara at ang isa pang kaibigan nito sa isang butika. Doon pinagbantaan niya ang dalawa na papatayin kung patuloy na makikipagkita ito sa anak. Sa kasamaang palad, wala pa ring direktang ebidensya ang pulisya na nagpapatunay na si Marisan ang may pananagutan, kaya wala pa silang magawa hanggang sa inaresto nila ang 17 anyos na si Yariel Rosario Ramos. Si Yariel ay inaresto kaugnay ng pagnanakaw sa inakala noong biktima na si Maria. Ang nasabing pagnanakaw ay inamin naman agad ni Yariel, ngunit nang tinanong kung bakit nakita ang mga ninakaw na gamit ni Maria sa bangkay ni Lohara ay todo deny naman ito ng anumang kinalaman. Hindi naman nagtagal at matapos ng ilang oras na pag-question, si Yariel ay umamin na din at sinabi na inalok siya ni Marisan ng 2 milyon para paslangin si Lohara. Ang pagnanakaw kay Maria ay walang kinalaman sa pagpaslang, ngunit naisip niyang iwanan ang mga dokumento ng pagkakakilanlan ni Maria para guluhin ang investigasyon. Ayon pa kay Yariel, gamit ang motorsiklo ay hinarang niya si Lohara, pinagbantaan gamit ang baril at napilit na sumakay ito sa motorsiklo. Pagkatapos ay dinala niya ito sa pinangyarihan ng krimen kung saan niya pinaslang at iniwan ang bangkay. Hindi kumbinsido ang pulisya sa sinabing detalye na ito dahil sa antas ng pinsala at karahasan na nakita sa katawan, hindi lamang isang tao ang gumawa nun. Nagduda rin sila na nagawa nitong dalhin si Lohara o ang bangkay nito dala lamang ang isang maliit na motorsiklo sa isang mataong lugar na walang nakakakita. Hindi rin binanggit ang 2 pang lalaking nasa kanila pang kustodiya, kaya muling kwinestyon si Yariel. Sa pangalawang confession, sinabi naman ni Yariel na mayroong isang tao ang kumausap sa kanya at ibinigay ang trabaho. Nakipagkita siya kay Marisan sa loob ng pagmamayari nitong jeep sa kalaliman ng gabi at nakapatay ang mga ilaw sa sasakyan. Ipinakita ni Yariel ang larawan ni Lohara kung saan sinabi ni Marisan na gusto nitong paslangin si Lohara. Nakilala naman ni Yariel si Lohara dahil ilang beses na niya itong nakitang naglalakad sa kapitbahayan at isang beses ay ninakaw pa ang cellphone nito. Muli, sa gagawin na trabaho, siya ay babayaran ng 2 milyon. Sa halip na siya ang gumawa, si Yariel naman ay kinontak ang isang lalaki na nagngangalang si Victor Alfonso Brito Vasquez at nagdesisyon na paghahatian nila ang pera. Si Victor naman ay pamilyar na sa pulisya at kilala na bilang isang kriminal. Noong gabi ng November 5, nagmaneho si Victor sa mga kalye sakay ng kanyang kotse habang nakasunod si Yariel sa kanyang motorsiklo. Nang makasalubong nila si Lohara sa kalye, tinutukan ito ni Victor ng baril at pinilit na sumakay sa sasakyan. Sa kalagitnaan ng paglalakbay ay nasiraan ang sasakyan at inabot ng 20 minuto bago iyon naayos at nagpatuloy sa kanilang destinasyon. Si Victor ang nagsimula sa pag-atake at pinaghahampas sa ulo si Lohara. Hindi nagtagal ay sumali na din sa pananakit si Yariel. Sa kabila ng lahat ng mabibigat at malalakas na hampas na tinamo ni Lohara, ito ay buhay pa din. Kaya si Victor ay kumuha naman ng isang pares ng gunting at ibinigay kay Yariel. Si Yariel naman ay nag-alangan kaya inagaw ni Victor ang gunting at ilang beses na ibinaon sa katawan ni Lohara. Sa kabila ng mga tinamo, si Lohara ay humihinga pa din kaya si Victor naman ay pumunit ng tela sa suot ni Lohara at tinanggal ang shoelace nito. Saka isinakal sa leeg ng biktima hanggang sa huli nitong hininga. Pagkatapos noon ay isinakay ng 2 lalaki ang katawan sa kotse at nagmaneho papunta sa tabi ng kalsada kung saan natagpuan ang katawan. Binalot nila iyon ng isang trapal at itinapon sa talahiban.
Matapos ang ginawang pag-amin na ito, sina Marisan at Victor ay parehong inaresto at kinasuhan ng murder, kung saan si Marisan ang mastermind. Bagamat hindi pinangalanan ni Yariel, ang isa sa dalawang lalaking inaresto noon na si Jeronimo Villanueva ay kinasuhan naman bilang kasabwat, habang si Elvio Villanueva naman ay pinakawalan. Sa paglabas ng katotohanan, ang mga tao ay talagang nagalit at naggitngit. Marami ang nag-alala na baka gamitin ni Marisan ang kanyang kayamanan at impluwensya para makakuha ng magaan na sentensya, kaya sila ay determinado na pigilan iyon. Sumiklab ang iba't ibang protesta at demonstrasyon sa harap ng Palace of Justice, at ang ilan sa mga protesta ay naging marahas, kung saan sinusunog ng mga nagpo-protesta ang mga gulong at hinarangan ang mga kalsada sa San Francisco de Macorís. Ang ilan ay nagbato pa sa korte, kung saan kinailangan ng makialam ng mga pulis sa kaguluhan at nagpaputok ng tear gas sa mga demonstrador. Ang mga tao ay mas lalong nagngit-ngit dahil noong September 2010, si Marisan ay nakalaya dahil iyon ay nakapagpiyansa sa halagang 3 milyon. Bagamat hindi ito pinayagang lumayo at kailangang regular na mag-ulat sa korte, hindi iyon sapat. Nagsimula muli ang mga protesta at maraming empleyado sa iba't ibang negosyo ang nagwelga rin. Marami ang kumbinsido na binili ni Marisan ang kalayaan at humiling na ibalik ito sa bilangguan. October 8, 2010, nagsimula ang paglilitis para sa 5 akusado. Ipinahayag ni Marisan ang kanyang pagiging inosente at ang kanyang depensa. Siya ay wala sa lungsod noong panahon na yon at wala ding pisikal na ebidensya tulad ng murder weapon na direktang nag-uugnay sa kanya sa krimen. Ayon naman sa prosekusyon, hindi mahalaga kung siya ay nasa lungsod ng gabing yun o hindi, dahil binayaran na niya si Yariel para isagawa ang krimen na iniutos niya. Sa kabilang banda, si Yariel naman ay nagsilbing isang star witness at tumestigo laban sa mga nasasakdal, at pinanindigan ang sinabing mga pahayag kung saan si Marisan ang nag-offer ng trabaho at si Victor ang nagsagawa ng krimen. November 11, bilang mastermind sa nangyaring krimen, si Maria Magdalena Marisan Flores ay napatunayang nagkasala at binigyan ng 30 taong pagkakabilanggo bilang sentensya, na ang pinakamataas na sentensya sa bansa noon. Siya ay inutusan din na magbayad ng 5 milyon sa pamilya ni Lohara. Si Victor Alfonso Brito Vasquez naman sa aktual na pagpaslang ay nabigyan din ng parehong sentensya na 30 taon at kailangang magbayad sa pamilya ng 3 milyon. Siya ay mayroon din kaso na pagpaslang sa isang police officer at nabigyan ng karagdagang 20 taong pagkakabilanggo. Ang kasabwat naman na si Jeronimo Santana Villanueva ay pinalaya sa kakulangan ng ebidensya. At last but not the least, si Yariel Rosario Ramos, dahil menor de edad noong panahon na yon, siya ay nilitis ng hiwalay sa iba. Bilang kanyang hatol, dahil wala pa sa tamang edad, hindi ang direktang pumaslang kay Lohara at tumestigo pa sa krimen, napagpasyahan ng korte na siya ay kumilo sa ilalim ng presyon ng nasa hustong gulang na salarin at binigyan ng magaan na sentensya at pinalaya din ng taon na yon. Ang buong nayon ay nagdiwang sa naging hatol kay Marisan at sa iba pa, at talagang natuwa dahil naibigay ang tunay na hustisya. Ngunit ang kasayahan na iyon ay hindi nagtagal dahil si Marisan ay walang sinayang na oras at agad na naghain ng apela. Matapos ng halos 1 taon, ang sentensya kay Marisan ay nabawasan ng 10 taon sa dahilan na hindi ito ang mayroong direktang kontrol noong ginawa ang krimen. Ang bagong sentensya ay hindi pa din sapat, kaya si Marisan ay muling naghain ng apela ngunit walang nagbago sa kanyang sentensya. Bilang huling opsyon, siya ay naghain muli ng apela sa Tribunal Constitutional ng Dominican Republic at humingi dito ng constitutional review. Iginiit ni Marisan na siya ay hindi nabigyan ng patas na paglilitis, hindi nagkaroon ng right to defend, at itinuring ng nagkasala kahit hindi pa iyon napapatunayan. Ikinatwiran din niya na ang mga testimonya ni Yariel ay puno ng kontradiksyon at siya ay itinuring ng guilty dahil sa pressure galing sa media.
Inabot ng 2 taon ang ginawang proseso sa reklamo na ito at Hunyo 2014, idineklara na ang mga karapatan ni Marisan ay hindi na malalabag at nabigo ding patunayan ang anumang irregularidad sa paglilitis. Samantala, si Victor naman ay hindi nabigyan ng pagkakataon na umapela. October 2012, 2 taon matapos ng kanyang sentensya, siya kasama ng 6 na inmates ay sinubukan na tumakas. Habang tumatakas, sila ay pinaputukan ng mga gwardya kung saan siya ay tinamaan sa binti. Hindi siya nagtagumpay sa ginawang pagtakas at bumalik sa kulungan. Para sa star witness naman na si Yariel, bagamat siya ay nabigyan ng magaan na parusa, hindi doon nagtapos ang lahat. July 2021, ang asawa ni Marisan ay biglang nagsimulang tumawag sa prosecutor's office upang ipare-open ang kaso. Idinahilan nito na si Yariel ay humarap daw sa isang notary public at sinabi na pinangalanan lamang nito si Marisan dahil sa utos at sa pamimilit ng pulisya at prosekusyon. At ang totoo, hindi daw kailanman nakita o nakilala ni Yariel si Marisan. Medyo kahina-hinala lang dahil noong July 22, 2021, isang araw lamang matapos ng sinasabing pagpunta na ito sa notary public, isang pagtatangka ang ginawa sa buhay ni Yariel. Habang ito ay sumisilong mula sa ulan at nakatayo sa ilalim ng isang tolda sa labas ng bagong tahanan sa Los Maestros, isang lalaki ang huminto sa tabi nito, sakay ng motorsiklo at pinaputukan si Yariel. Ilang beses na tinamaan si Yariel at isinugod sa ospital kung saan ito ay nakaligtas sa pagtatangka. Isang mamamahayag din ang nasa pinangyarihan at kinakapanayam si Yariel nang tinamaan din ng baril ngunit nakaligtas din. Ang pamamaril na ito ay nakuha ng CCTV ngunit walang arestong naganap. Makalipas ng ilang taon, Enero 1 taong 2005, isang pagtatangka muli ang nangyari kay Yariel. Isang drive-by shooting muli ang naganap kung saan siya muling tinamaan ng bala at himala na nakaligtas pa din. Wala pa ding aresto ang naganap o pinangalanan na salarin. Maituturing na talagang himala o swerte ang nangyari kay Yariel, ngunit hindi naman iyon ang sinapit ng iba. Noong gabi nang nangyari ang krimen, isang traffic policeman ang naka-duty malapit sa pinangyarihan at narinig ang mga sigaw ni Lohara. Bagamat hindi nito natukoy kung saan nanggagaling ang sigaw, hindi maikakaila na ang sumisigaw ay inaatake at dahil nga hindi mawari kung saan iyon galing, hindi nito nakita ang biktima. Kalaunan, ang traffic policeman ay natagpo ang patay sa tama ng baril sa ulo, execution style. Sa kasamaang palad, ang kaso ay unsolved. Ang kotse naman na minaneho noon ni Victor ay hindi naman pala sa kanya. Ito ay pagmamayari ng isang taxi driver at ang driver na iyon ay natagpuan ding wala ng buhay. At ang panghuli, isang kasama at kaibigan ni Victor ang napaslang din matapos ng nangyaring krimen. Sa makatuwid, 3 posibleng saksi sa krimen ang misteryosong pinaslang ng sunod-sunod at matapos ng isang dekada, 2 magkahiwalay na pagtatangka ang isinagawa sa buhay ni Yariel. Ang mga sinasabing patunay na ginawa sa notary public ay wala namang nagawa para mapalaya si Marisan. Si Yariel ay hindi din kailanman nagpatotoo na ang mga iyon ay totoo sa kabila ng nangyaring 2 beses na pagtatangka sa buhay nito. Si Marisan ay muling nagtry at noong 2022, humigit kumulang 12 taon nang matapos ng kanyang sentensya ay nag-request na mabigyan ng parol. Ang pagdinig sa parol ay nagsimula noong March 2023 kung saan isang malaking pulutong ng tao ang nagtipon sa labas ng courthouse. Sila ay nagrally at nagbigay ng warning na kung pagbibigyan ang request na parol, isang malawakang protesta muli ang mangyayari. Sa huli, ang korte ay tinanggihan ang nasabing parole request. Hindi dito nagtapos at sa loob ng sumunod na mga taon ay ilang beses pang sinubukan ni Marisan na mag-request ng parole ngunit iyon lahat ay denied. Sa ngayon, siya ay nananatili pa din sa bilangguan at maaari muling humingi ng parole sa ika-6 na pagkakataon.
bago isara ang ating pahina. Shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po.